Magandang araw po mga kapatid. Our today's devotion is about the faithful word, ang matapat na salita ng Panginoon. Our scripture reading ay matatagpuan po natin in the book of Psalms 119 verse 41 to 48. And our key verse ay nasa book of John chapter 17 and verse number 17. Ganito po ang sabi ng salita ng Panginoon ng ating Panginoon Kristo. Sanctify them through thy truth because thy word is truth. So, napakahalaga na ma-realize natin na ang salita ng Panginoon ay katotohanan. Ito ay matapat na salita ng ating Diyos. So, sa panahon natin ngayon, ang tao ay maraming nababasang balita, maraming nababasang story, at maraming nababasang mga bagay-bagay sa buhay natin bilang isang tao, lalo na po sa panahon natin ngayon na napakatindi na po ng technology. But napakahalagang ma-realize po natin na yung mga bagay na yon most of the time ay wala naman pong naibibigay na purpose or pakinabang sa ating buhay bilang isang tao. So for that reason, napakahalaga na tayo ay laging pumunta sa Biblia, sa salita ng Panginoon. Dahil ang Bible ho ang siyang nagbigay sa atin ng buhay upang makita natin kung ano ang plano ng Diyos sa ating buhay. At ang Bible ang siyang nagbibigay sa atin ng buhay na tayo'y magiging matatag at tayo'y patuloy na magiging matapat. So napakahalaga na ang buhay natin ay nakapundasyon sa salita ng Panginoon. Dahil ang salita ng Diyos ay matapat, nakikita rin po natin in Romans chapter 15 and verse number 4. Ganito po ang sabi ng Bible, for whatsoever things were written aforetime were written for our learning, that we through patience and comfort of the scriptures might have hope. So very clear in this text na anuman pong naisulat sa Bible ay isinulat para sa ating kaalaman upang tayo ay matuto. Ang sabi ho dito that we through patience and comfort of the scriptures might have hope. So napakahalaga na ma-realize natin na ang salita ng Diyos ay may ibinibigay na learning sa buhay natin. So once we read our Bible, once we listen to the Word of God, ipinapakita na ito sa atin kung ano yung talagang plano ng Diyos sa ating buhay bilang isang mananampalataya. Ipinapakita din po sa atin ng Bible kung paano tayo magkaroon ng masagana o mapagpalang buhay na inilaan ng Diyos sa atin. At pag tinignan din po natin yung salita ng Panginoon, makikita din po natin kung anong klaseng buhay meron ng isang mananampalataya after po niyang mamatay sa buhay na ito. So napakahalaga po ng scripture, ng salita ng Diyos na siyang makita natin na ito ay matapat na salita. Ito po ay faithful word. Dahil ang Diyos natin, na author ng salita ng Diyos, hindi po siya nagsisinungaling. Siya po ay pwede nating panghawakan. Ang sabi nga po in 2 Timothy chapter 3 verse 16, very familiar text, bawat isa po sa atin, pero basahin ko po. In 2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17, ganito po ang sabi ni Apostle Paul, all scripture is given by inspiration of God. So lahat daw po ng kasulatan from Genesis to Revelation is given by inspiration of God. Ibig sabihin, ang Biblia ay salita ng Diyos. Although ang nagsulat po na ito ay tao, ginamit ng Diyos, pero ito ho ay nanggaling sa Panginoong Diyos mismo. Kaya sa buhay natin, pag mayroon tayong sinusuway sa salita ng Diyos, hindi po ang salita ng Diyos lang mismo ang ating sinusuway, kundi mismong ang Diyos ang ating sinusuway. So pag sumunod din ho tayo sa salita ng Diyos, mismong ang Diyos ang ating sinusunod. Dahil ang salita ng Diyos, ang pinagmulan nito ay ang Diyos po mismo. So all scripture is given by inspiration of God and is profitable. May pakinabang po ito sa ating buhay. Do we realize po ba mga kapatid sa iyong buhay na nakikita mo ba na may pakinabang talaga ang salita ng Diyos? I mean, makikita po yan kung paano mo ito pinapahalagahan. Hindi po ba kaya tayo nag-aaral ng mabuti dahil
naniniwala tayo na mayroong pakinabang sa atin ang ating pag-aaral. Hindi po ba kaya tayo nagtatrabaho ng masipag, ng mahusay, sapagkat naniniwala tayo may pakinabang sa atin ang ating trabaho. The same thing, kung talagang naniniwala ka na may pakinabang sa iyo ang salita ng Diyos, bibigyan pansin mo ito sa iyong buhay. Bubuklatin mo ito, papakinggan mo ito, uunawain mo ito, pag-aaralan mo ito. So, ang sabi po, all scripture is given by inspiration of God and is profitable. May pakinabang. Ano pong pakinabang nito? For doctrine, sa aral. Lalo na po sa panahon natin ngayon, madali po tayong malihis, maligaw, dahil marami hong nagtuturo ng mga aral sa panahon natin ngayon and very accessible. So, pwede tayong matangay at malihis ang ating pananampalataya. Kaya napakahalaga laging tingnan natin ang salita ng Diyos dahil dito natin makikita ang dapat nating maging conviction, ang dapat tayuan natin bilang isang mananampalataya. And then for reproof, diba? Ito po ang nagbibigay sa atin ng guidance upang hindi tayo magkamali, upang hindi natin maranasan yung mga bagay na consequence ng mga desisyon na hindi kalooban ng Panginoon. And then sabi po for correction. So pag tayo nagkakamali, itinutuwid tayo ng salita ng Panginoon. Yan po ang pakinabang. So are we grateful enough to God sa kanyang salita na ibinigay po niya ito sa atin upang pag tayo nagkamali at sumablay, may magtutuwid po sa atin. And then sabi po dito for instruction in righteousness. Kaya nakakalungkot po pag ang isang Kristiyano hindi niya na alam kung ano yung tama sa mali. Hindi niya na alam kung ano yung mabuti at masama. Hindi niya na alam kung ano yung dapat niyang gawin na kalooban ng Panginoon Diyos sa kanyang buhay. It is because hindi natin pinapahalaga ng salita ng Panginoon. Again, it is profitable for instruction in righteousness, and lasting that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works, upang ang tao ng Diyos ay maging mature at tinuro ang lubos sa lahat ng gawang mabuti. So napakahalagang pahalagahan natin ang salita ng Diyos dahil ito ho ay matapat sa buhay natin bilang isang mananampalataya. Pwede natin itong panghawakan anuman ho ang sitwasyon natin sa ating mga buhay. Let us pray. Lord God, salamat po sa inyong salita. Nawa po ay patuloy niyo akong i-equip sa lahat ng gawang mabuti at ang salita niyo ang patuloy ka lamang sandalan at panghawakan sa aking buhay. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.